Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kalinisan. Lumaki tayong tinuturuan ng ating mga magulang na maghugas ng kamay bago kumain. Isa itong magandang kaugalian na nagpoprotekta sa ating kalusugan at nagpapanatili ng kalinisan ng ating katawan. Ngunit habang lumalaki tayo, natutuklasan nating may isang uri ng dumi na hindi kayang alisin ng sabon, tubig o kahit ng pinakamahal na disinfectant. Ito yung dumi ng puso. Ang inggit na lihim nating kinikimkim, ang galit na matagal na nating inaalagaan, ang pagmamataas na ayaw nating magpakumbaba, ang pagkukunwari na gustong magmukhang banal sa harap ng tao, at ang kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Maaari tayong magsuot ng malinis na damit ngunit may maruming intensyon. Maaari tayong magsimba tuwing linggo ngunit ayaw namang magpatawad. Maaari nating kabisaduhin ang mga panalangin ngunit puno ng paninira at paghatol ang ating mga salita. Sa panahon ngayon, napakadaling pagandahin ang ating panlabas na anyo. Isang filter lamang sa social media at tila nagiging perpekto na ang ating larawan. Ngunit walang filter na kayang pagandahin ang puso. At iyon mismo ang tinitingnan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya na suriin hindi lamang ang ating panlabas na kilos, kundi higit sa lahat ang tunay na kalagayan ng ating puso. Mga kapatid, tandaan natin ang tunay na kalinisan ay nagmumula sa isang dalisay na puso na kalooban. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo sa araw na ito, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at mga eskriba mula sa Jerusalem upang magreklamo laban sa kanyang mga alagad. Ang kanilang reklamo ay tila napakasimple. Bakit hindi naghuhugas ng kamay ang mga alagad ayon sa tradisyon ng matatanda bago kumain? Para sa kanila, ang pagsunod sa kaugaliang ito ay tanda ng kabanalan at katapatan sa Diyos. Ngunit nakita ni Jesus na ang issue ay higit pa sa simpleng paghuhugas ng kamay. Ang tunay na problema ay ang paglalagay ng higit na halaga sa panlabas na ritual kaysa sa panloob na pagbabago ng puso. Kaya tinawag niya ang mga tao at sinabi ang isa sa kanyang pinakamahalagang aral, "Makinig kayo at unawain ninyo. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang siyang nagpaparumi sa kanya." Sa mga salitang ito, binago ni Jesus ang paraan ng pagtingin ng tao sa kabanalan. Ang tunay na kadalisayan ay hindi nagsisimula sa panglabas na paghuhugas kundi sa pangloob na pagbabagong loob. Ang tunay na pinagmumula ng kasalanan ay hindi ang pagkain o ang mga bagay na nasa labas natin, kundi ang pusong hindi pa lubusang nakatalaga sa Diyos. At dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot, sentro ng ating Ebanghelyo, ang kalinisan. Napakahalagang linisin natin ang ating puso, higit pa doon sa panlabas na anyo.
Kapag naririnig natin ang salitang kalinisan, madalas ang pumapasok sa ating isip ay malinis na bahay, malinis na kapaligiran, malinis na katawan. Mahalaga ang lahat ng ito. Sa katunayan, bahagi ito ng responsibilidad nating pangalagaan ang ating sarili at ang ating paligid. Ngunit ipinapaalala ni Jesus na may mas mahalagang kalinisan kesa rito. Ang kalinisan ng puso. Ang puso ang pinagmumulan ng ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Kung puno ito ng pag-ibig, magiging mabuti rin ang ating mga salita at kilos. Ngunit kung puno ito ng inggit, puot, pagmamataas at panlilinlang, kahit gaano pa kaganda ang ating panglabas na anyo, mananatiling marumi ang ating buhay sa paningin ng Diyos. Ito ang naging malaking pagkakamali ng mga Pariseo. Hindi masama ang kanilang pagpapahalaga sa tradisyon. Ang mga ritual at kaugaliang pangrelihiyon ay mahalaga sapagkat tinutulungan tayong alalahanin ang presensya ng Diyos at hubugin ang ating disiplina sa pananampalataya. Ngunit nang maging mas mahalaga ang ritual kaysa sa pag-ibig at ang tradisyon kaysa sa tunay na pagbabagong loob, nawala ang tunay nitong layunin. Hindi ba't maaari rin itong mangyari sa atin? Maaari tayong magsimba linggo-linggo, ngunit hindi kinakausap ang isang kapamilyang matagal na nating kagalit. Maaari tayong maging aktibo sa iba't ibang samahan sa simbahan, ngunit mapanira naman ang ating pananalita sa kapwa at sa social media. Maaari tayong magdasal ng mahahabang nobena, ngunit hindi marunong magpatawad. Maaari tayong tumanggap ng banal na komunyon, ngunit patuloy na nabubuhay sa panlilinlang, kawalan ng katapatan. Hindi sinasabi ni Jesus na walang halaga ang mga ritual ng pananampalataya. Ang sinasabi niya ay dapat itong magmula sa pusong tunay na umiibig sa Diyos. Kung ang ating panalangin ay hindi nagiging daan upang tayo maging mas mapagpakumbaba, mas maawain, at mas mapagmahal, kailangan nating suriin ang ating sarili. Ang layunin ng bawat ritual ay ang baguhin ng puso, hindi lamang ang panglabas na kilos. Sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus tungkol sa mga Pariseo, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang taga-akay, pareho silang mahuhulog sa hukay. Napakabigat ng mga salitang ito. Hindi niya tinutukoy ang pisikal na pagkabulag, kundi ang espiritual na pagkabulag. Alam nila ang batas, ngunit hindi nila nakilala ang puso ng Diyos. Alam nila ang mga ritual, ngunit hindi nila naunawaan ang awa at pagmamahal na siyang pinakabuod ng lahat ng kautusan. Sa ating panahon, maaari ring maging bulag ang isang tao kapag mas mahalaga sa kanya ang pagiging tama kaysa ang magmahal. Kapag inuunan niya ang paghusga kaysa ang pag-unawa. Kapag inuunan niya ang panlabas na imahe kaysa ang tunay na kabanalan. Kapag nangyari ito, unti-unting nawawala ang kakayahan na makita ang Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Kilala siya bilang Cure of Ars, isang simpleng pari na hindi naging tanyag dahil sa kanyang husay sa pagsasalita o sa kanyang natatanging katalinuhan. Sa katunayan, nahirapan pa nga siya sa kanyang pag-aaral noong siya'y seminarista. Ngunit nang siya'y maging pari, libo-libong tao ang dumaragsa sa kanyang maliit na parokya upang magkumpisal. Hindi sila naaakit sa kanyang talino, kundi sa kabanalan ng kanyang puso. Nakikita nila sa kanya ang isang taong tunay na umiibig sa Diyos at sa mga makasalanan. Ginugol niya ang mahabang oras sa kumpisalan, nagdarasal, nagsasakripisyo, at naghahatid ng awa ng Diyos sa mga taong nagsisisi. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng ating nalalaman, kundi sa lalim ng ating pagmamahal. Kaya nga, ang pinakamahirap linisin, sa totoo lang, hindi ang katawan,
kundi ang ating sariling puso. Kapag iniisip natin ang paglilinis, madalas nating iniisip ang bahay na puno ng alikabok, ang maruming kalsada o ang damit na kailangan labhan. Ngunit ipinakikita ni Jesus na ang pinakamahirap linisin ay hindi ang ating paligid kundi ang ating puso. Sapagkat ang panlabas na dumi ay madaling makita, ngunit ang panloob na dumi ay madalas nating itinatago maging sa ating sarili. Maraming tao ang nagbabago ng kanilang asal upang gumanda ang tingin sa kanila ng iba. Ngunit kakaunti ang handang hayaang baguhin ng Diyos ang kanilang puso. Maari nating itigil ang isang maling gawain, ngunit manatiling puno ng galit. Maari tayong sumunod sa batas, ngunit manatiling mapagmataas. Maari tayong magmukhang banal, ngunit walang tunay na pagmamahal. Ang magandang balita ay hindi tayo ang unang maglilinis ng ating puso. Ang Diyos mismo ang nais gumawa nito. Sa bawat taimtim na panalangin, sa bawat mabuting pagkukumpisal, sa bawat pagtanggap sa banal na Eucharistia, at sa bawat tapat na pagsisisi, unti-unti niyang hinuhubog ang ating puso upang maging kawangis ng kanyang puso. Ang kabanalan ay hindi bunga ng ating sariling lakas, kundi ng biyaya ng Diyos na ating tinatanggap ng may kababaang loob. Mga kapatid, hayaan nating linisin ni Kristo ang ating mga puso. Kaya ngayong panahong ito, ngayong araw na ito at sa kapistahan ni San Juan Maria Vianney, tandaan natin yung salitang kalinisan. Linisin natin ang puso higit pa sa panglabas na anyo. Ngayong araw, huwag lamang nating tanungin kung malinis ba ang ating mga kamay o maayos ba ang ating panlabas na anyo. Mas mahalagang itanong natin sa sarili, malinis ba ang aking puso? Ang aking mga salita ba ay nagmumula sa pag-ibig? Ang aking mga desisyon ba ay ginagabayan ng katapatan ng Diyos? Ang aking pananampalataya ba ay nakikita lamang sa aking mga ritual o nakikita rin sa paraan ng aking pagmamahal sa aking kapwa? Huwag nating hayaang maging panlabas lamang ang ating relihiyon. Hayaang linisin ni Kristo ang ating puso araw-araw. Sapagkat kapag ang puso ay naging dalisay, magiging dalisay rin ang ating mga salita, ang ating mga kilos, at ang ating buong buhay. At tulad ni San Juan Maria Vianney, magiging buhay tayong patotoo na ang pinakadakilang himala ay hindi ang magkaroon ng malinis na kamay, kundi ang magkaroon ng pusong ganap na pag-aari ng Diyos. Kaya magandang magnilay, sama-sama tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mga saloobin, intensyon o ugali na patuloy na nagpaparumi sa aking puso? At paano ako inaanyayahan ni Kristo na hayaan siyang linisin at baguhin ang aking buong pagkatao? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw lamang ang tunay na makalilinis ng aking puso. Alisin mo ang anumang pagmamataas, inggit, galit, pagkukunwari, at kasalanang humahadlang sa aking pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. Tulad ni San Juan Maria Vianney, bigyan mo ako ng pusong dalisay, mapagpakumbaba at mahabagin upang ang aking mga salita at gawa ay maging tunay na salamin ng iyong awa at kabanalan. Naway ang aking pananampalataya ay hindi lamang makita sa panlabas na ritual, kundi higit sa lahat sa isang pusong ganap na nakatalaga sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.